Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So kung makikita nyo mga ka-sounds, meron tayong ditong Joson Audio Processor. So audio professional processors ito. So ito yung Kanta Pro ng Joson. So kung makikita nyo ito sa Shopee, nasa 4,499 yung ating processors na ito, yung Kanta Pro ng Joson. So ngayon ang gagawin natin, i-unbox lamang natin ito. So ilalagay ko yung store ng Joson World Electronics sa video description ng ating video na ito. So ito mga ka-sounds, no? So pasensya na lamang sa karton dahil yung ating in order is na bugbog sa biyahe. So ganun talaga pag nag-order tayo online. So ang importante yung kanyang laman is walang damage. So buksan na natin. So baliktad lang ulit yung ating pagbukas. So ito siya mga ka-sound, sa loob ng ating Kanta Pro. Sa kanyang box is meron siyang manual. So importanteng basahin nyo palagi yung manual bago nyo siya gamitin. Tapos meron na pala siyang Bluetooth sa antena ito, Bluetooth antena. Tapos yung kanyang screw para sa kanyang mga knob, sa mga adjustan ng kanyang mga tones. Tapos yung ating Kanta Pro mismo na unit. Sa mga ka-sounds, bago tayo magsimula dito sa ating Kanta Pro, no? Ito pala yung ating Kanta Pro na na processor ng Joson. So okay na okay yung Kanta Pro ng Joson na ito dahil kahit wala kayong mixer, equalizer at saka crossover is magagamit nyo ito for triple amplifier. At saka yung ganitong processor ng Joson is okay na okay ito sa mga video okay setup, kaya yung kanyang pangalan dito is Kanta Pro kasi nga napakaganda nito sa pang video. So ito yung harap ng ating Kanta Pro na processor ng Joson. So makikita nyo, no. So first tayo dito. So meron siyang music volume dito, yung kanyang volume knob. Tapos para sa kanyang mic volume. Tapos sa kanyang echo. Tapos may mga control siya dito para sa kanyang mga tone controls, no? Treble, bass, mid. So gagamit talaga kayo ng screw dito kasi yung kanyang mga tone controls is yung ganitong klase, no. So kailangan nyo, may free na rin siya na screw dito. So sa mic tone niya, so ito naman for echo niya, may mga tones din siya. Tapos yung kanyang mga input, may USB slot. So yung input niya dito, may mga indicator dito kung gagamitin nyo yung BT, naka USB kayo, optical, or yung AUX yung gagamitin nyo, yung auxiliary. Tapos meron siyang FBX dito. So yung FBX is anti-noise button ito. Tapos yung kanyang channel spectrum display. So ito siya sa ML, MR, yung center. Tapos yung sub, PL, no, mic input dito. Tapos yung kanyang mic volume dito, yung kanyang tone controls din sa harap. So punta tayo sa likod ng ating Kanta Pro. So yung kanyang saksakan dito is natatanggal. Kung makikita nyo, may switch siya. So 50 to 60 Hz. So yung kanyang input dito, meron siya antenna for Bluetooth naman ito. So ito yung AUX auxiliary going to player. So pwede tayo magkabit din dito ng mixer kung gusto ninyo. Tapos yung mga volume knob dito, music sa volume, frequency. Tapos mga saksakan ng XLR. Tapos rec out. Ito naman yung volume knob niya for microphone. So tapos may XLR siya dito. For mic din ito. So pwede kayo magdirekta ng microphone sa Kanta Pro. Tapos meron siyang push switch button dito. So kung mag-mic, tapos kung music. So yan, center gain, yung kanyang volume knob. So ito lamang mga ka-sounds yung sa likod ng ating Kanta Pro. So ngayon is yung setup ko dito. So gagayahin natin dito yung naka-indicate sa kanyang manual. So kung makikita nyo is may amplifier 1 siya dito. So stereo ito. Tapos yung kanyang center speaker. So amplifier, isang amplifier din. Tapos yung kanyang sub out. Active yung active subwoofer yung ginamit dito. Tapos gumamit siya ng DVD player. Sa atin gagamit lang tayo ng cellphone. I-connect lang natin sa Bluetooth ng Kanta Pro. Pero sa ating active sa subwoofer, gagamitin natin dito yung GM800 natin. Para sa ating Live Pro na isang speaker. Tapos yung ating amplifier. So isang speaker lamang yung center speaker. Pero gagamit ako ng dalawang speaker dito. Tapos ito naman yung stereo natin, gagamitin natin yung KS450. So ito siya mga ka-sounds, yung setup natin. Yung dalawang speaker na ito, dito tayo sa speaker. So Joson Moon yung magdadrive. So ito siya. Tapos yung isang amplifier naman dito, yung kanya, isang speaker lang, yung center, is gagamit lamang ako ng dalawa. So bali ito siya, yung dalawa. Tapos yung ating active subwoofer sana dito. So gagamit lamang tayo ng
hindi active sa booper. So gagamit tayo ng GM800 tapos isang speaker lamang ikakabit natin. So naka-mono yan. So mga ka-sounds, ito yung ating setup dito. Bali yung ating mga amplifiers is yung Joson Moon, Joson Jupiter. Tapos yung ating Grandmaster na GM800 dito. Tapos gagamitan natin siya ng Mount Everest na wireless microphone ng Joson. So bali isi-set up ko muna yung ating mga unit dito para ma-sound test natin yung ating Kanta Pro dito. Yung ating bagong Kanta Pro na processor ng Joson. So mga ka-sounds, kung makikita nyo na set up na natin yung ating Joson Kanta Pro dito sa ating sound setup. So napakaganda pala ng Kanta Pro na ito mga ka-sounds. So okay na okay talaga yung sound check dito. So sinubukan ko muna bago tayo mag-umpisa sa vlogging natin. So in-adjust ko na dito yung mga setup niya, yung mga sound setup natin dito. So bali sa susunod ko na lang ipapakita kung paano ko siya sinet up yung ating Joson Kanta Pro na ito. Pero hindi kayo magsisisi talaga pag nabili nyo yung Joson Kanta Pro. Lalong lalo na pag wala kayong mixer, equalizer at saka crossover. Ito lang yung gagamitin ninyo. Tapos sa inyong tatlong amplifier is para sa akin okay na ito at saka napakaganda niya talaga sa pang video okay. So yung setup natin dito sa ating amplifier, yung ating GM800 is naka bridge mode yan. So sa bridge mode kasi ng GM800 dalawang volume talaga yung ginagamit natin dito, hindi kagaya sa SLX20 na isang volume lang. Pero naka bridge mode tayo dito, isang speaker lamang yung naka-load, 8 ohms load tayo. Tapos yung ating Joson Jupiter is naka-mono, yung ating Joson Moon is naka-stereo tayo. So simulan natin yung sound check natin dito. So isa-isahin muna natin yung ating pang stereo na sound. So mag-volume lamang tayo dito sa ating Kanta Pro, mag-play tayo ng music. So ito yung ating Joson Moon. So dalawang KS450 yung gumagana dyan. So yung pang center speaker natin, ito siya. Dalawang Joson Stage 2. Powered by Aligisa Mix and Low. Live Pro naman natin ito. So kung makikita nyo mga ka-sounds, ito na yung ating pinaka main volume dito. Dito na tayo nagko-control, parang ito na yung ating mixer. Kaya nga sinabi ng Joson dito, kahit na wala kang mixer, equalizer at saka crossover, is okay na siyang gamitin sa tatlong amplifier. We are not good at all we do, but we are making our best to make your days complete through music that we do. We are SLM Music Production DJs. Second sound test tayo mga ka-sounds. Play tayo ng music. So sound check natin mamaya yung yung kanyang microphone.
So mga ka-sounds, yun yung ating sound check kanina sa dalawang sound check natin. So okay na okay yung ating Joson Kanta Pro dito. So mag sound check tayo dito sa microphone gamit yung ating Joson Mount Everest. So ito siya, version 1 yung aking Joson Mount Everest na wireless microphone na ito. Microphone check tayo mga ka-sounds. Volume lang tayo dito sa kanyang music mic volume. Sa kanyang mic volume pala mga ka-sounds. So yung kagandahan nito, hindi nag-apektuhan yung music volume at saka yung mic volume dito. So mag-volume tayo sa mic, sound check tayo. Sound check 1 2 3 sound check. Hello mic testing. Sound check. Joson Kanta Pro sound check 1 2 3. Sound check 1 2 3 sound check. Hello mic testing. Hey 1 2 3 hey 1 2 3 sound check 1 2 3. So mga ka-sounds, mag-sound check tayo sa kanyang echo. So ito yung kanyang echo. So piit lang tayo, no? Sound check 1 2 3. So napakaganda ng kanyang echo. Yung kanyang button naman, yung kanyang adjustment dito, yung kanyang tone controls is kayo na lang bahala, naka-center yan lahat. So kayo na lang bahala mag-adjust dyan pag once nakabili kayo ng Joson Kanta Pro. So dagdagan natin yung kanyang echo. So sound check 1 2 3 Joson Kanta Pro sound check. Sound check. Hey 1 2 3 1 2 3. Sound check. Hey 1 2 3. Microphone test Joson Mount Everest sound check 1 2 3 1 2 3. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang muna yung ating sound check dito sa ating Joson Kanta Pro. So sa sunod na video ipapakita ko kung paano ko siya kinonect sa tatlong amplifier na ito. So sa mga bagong pumunta dito sa video na ito, pag napasampa kayo, kung gusto nyo malaman yung connection, so mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel para makita ninyo yung aking demo dito sa pag-connect ng ganitong processors ng Joson Kanta Pro. So napakaganda siya mga ka-sounds, kahit wala kang mixer, equalizer at saka crossover. So hindi kayo magsisisi sa ganitong processor. So kung makikita nyo naman sa ating sound check, sa kanyang performance, napakaganda sa microphone test natin. So sa mga mahilig talagang mag-video okay, so okay na okay, gamitin yung Joson Kanta Pro na ito. So sulit na sulit talaga yung inyong magagastos dito sa processor na ito. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag yung kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.